Si Ben Simmons noong nakaraan sinabing nag-iisip na kung magre-retire at hindi natutuloy sa paglalaro kahit yung kanyang agent na si Vernie Lee iniwan na siya bilang representative. Ilang linggo bago yung training camp, inopera ng Knicks itong si Ben Simmons na agad din tinanggihan. Ang Knicks ang isa sa mga contender dito sa East, parang one step away na lang papasok ng finals. Sila kasi yung isang team dito sa East na may natitira or hindi nalagasan ng kanilang core player. Hindi tulad ng Boston, Pacers, Bucks, Philadelphia, yung Cavaliers, ibang kategory yun, banderang kapos. Ang issue pala ni Ben Simmons kaya ayaw maglaro or kaya nag-iisip ng mag-retire dahil ayaw niyang kumuha ng isang minimum contract. Naghahanap si Ben Simmons ng mas mataas na kontrata, above minimum. Kaya tinanggihan niya yung Knicks dahil ang maibibigay lang ng Knicks dito kay Ben Simmons ay nasa minimum contract dahil yun na lang ang available sa kanila. Hindi na rin makakapagbigay ang Knicks ng additional $1 para lumagpas lang sa minimum. Umaasa si Ben Simmons na makakakuha siya ng kontrata sa team gaya ng Nets at Clippers galing na siya dun at inayawan na. Sila din kasi yung dalawang teams na pwedeng magbigay ng above minimum contract kay Ben dahil nga mahigit 9 years na naglalaro sa NBA. Saka sa Clippers kasi baka narinig niya yung kay Kawhi. Base kay Mark Stein, dalawang teams lang ang may serious interest kay Ben Simmons. Yung isa tinanggihan niya, ang Knicks. Yung isa pa, Boston, na hindi rin makakapagbigay ng above minimum dahil lalagpas sila sa tax apron. 6 na players lang din ng Boston ang merong $7 million pataas ang contract. Si Ben Simmons ang kabaliktaran ng ginawa ni Clarkson na pumirma ng minimum contract sa Knicks. Nananawa na ata ng kakatalo sa Jazz. Ang most reason ni Clarkson, gusto niyang makasama sa team si Bronson at si Josh Hart, pati yung energy ng arena sa Madison Square Garden. Nag-a-average kasi si Clarkson sa MSG ng 15 points, 3 rebounds, 2 assists per game. Safe ka na. May addition din ang Knicks katulad ni Yabusele na last year nag-average sa Sixers ng 11 points, 5 rebounds at 2 assists per game. At bago na rin ang coach ng Knicks si Mike Brown, ang 2023 Coach of the Year. Kaya hindi na rin gano'n mapapagod yung starting unit nitong Knicks. Ang Knicks ang isa sa mga team na mahina yung second unit last season in papers. Hindi dahil sa mahina kundi hindi naman ginagamit. In papers, magkakaroon ng additional 27 points, 8 rebounds at 5 assists per game ang Knicks dahil sa combine ni Yabusele at Clarkson. Siguro naman hindi na ibababad yung starting unit ng Knicks at gagamit na sila ng second unit. Papasok din ng training camp ang Miami Heat na iipit pa sa kontrata ni Terry Rozier na hindi pa rin alam kung paano matatanggal sa kanilang payroll. Bumalik ulit na ang Lakers nag-iintay lang kay Wiggins kung ang Miami ay magdi-decide sa kanilang financial flexibility. Tinitrade nila si Rozier pero walang kumuhang team. Ngayon naman, based kay Mark Stein, dahil nakapirma na si Luka ng 3 taong kontrata, pwede na magbukas ulit ng trade option ang Lakers dahil expiring contract din si LeBron next year. Iintay na lang yung matapos. Plus yung possibility na makakuha ng bird rights ng player na makukuha nila ngayon taon para ma-retain sa team. Nasa 13 million na lang kasi ang Lakers sa kanilang tax apron bago malimit. Kailangan nilang maghanap ng pamalit kay Dorian Finney-Smith na isang 3-and-D player. Ang Lakers merong Hachimura pero hindi pa rin siya nabibigyan ng kontrata dahil sa option na pwede siyang magamit din bilang trade tulad nung nakarang taon. Meron din ang LA na bando na matinding defender pero wag aasa sa offense. Kailangan di umanong i-avoid din ng Lakers na bitawan si Hachimura at i-retain siya sa team dahil nga siya ang secondary big man ng LA. Ang pinakamalapit na ma-trade doon si Vincent, Bando at Clever para lang ma-match ang kontrata ni Wiggins. Hindi rin best time na mag-trade ng Lakers papasok ng season or kahit sinong team dahil sa tax apron, kundi kapag papasok na ang deadline sa February. Kapag ang mga teams lumagpas sa limit bago mag-umpisa yung season, mahirapan silang makagawa ng transaction lalo na kapag pumatak yung December. Doon kasi nawawala ang restriction ng ibang mga player after mag-sign ng free agency. At yung ibang mga teams nagbibitaw pa ng player bago makapag-trade. Ang isa pa doon, yung after buyout sa March. Doon kasi pwede makakuha ng mga player na binitawan ng ibang mga teams para hindi lumagpas sa tax apron.